Kapag ikaw ay yumao, yung mga pamilya mo, natural sa kanila na sila'y masasaktan. Sila'y magdadalamhati sapagkat nawalan sila ng isa sa mahal nila sa buhay. Pero sabihin mo, pagdating ng 20 taon, 10 taon, yung mga mahal mo na yung sa buhay, noong nawala ka ay umiiyak sila lahat. Pero pagsapit ng 20 taon, makaka-move on na sila. May panibagong yugto na sa kanilang buhay. Sino ang maging kawawa kapag ang tao hindi niya sinamantalang buhay niya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Yung pamilya mo sa mundo ay bumalik na sila sa pagiging masaya nila. Yung asawa mo na iniwan mo na mahal mo, na minsan ay nagiging dahilan kung bakit ka naging pabaya sa iyong relihiyon, pagdating ng 10 taon, o sabihin natin na 1 taon, ay meron na siyang asawa na iba. Masaya na siya sa piling ng iba. Masaya na ang mga anak mo, naka-move on na sila. Totally na nakalimutan kanila. Pero ikaw na nasa yung libingan, hanggat sa pagguno ng mundo, ikaw ang nagdurusa sa lahat ng ginawa mo dito sa mundo na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ni isang bagay dito sa mundo na kaya kanyang samahan. Ang yung mga ari-arian, ang yung posisyon, ang yung kasikatan, ang yung ranggo, ang yung kayamanan, ang yung pamilya, walang ni isa sa kanila na kaya kanilang samahan hanggang sa ilalim ng lupa. Maliba lang, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iisang bagay lang ang makakasama ng tao pagdating niya sa kanyang libingan, ang kanyang gawain dito sa mundo. Noong siya'y nabubuhay, mabuti man na gawain o masamang gawain, yun ang kanyang magiging kasama sa kanyang libingan hanggang sa pagbuno ng mundo. Yun ang tatabi sa kanyang libingan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wala nang pinakamainam na gawin nating payo sa sarili natin at sa kapatid natin, sa kaibigan natin, sa pamilya natin, maliban na lang ang pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsusumikap niya magparami ng kanyang mabuting gawain dito sa mundo habang siya'y nabubuhay. Higit sa lahat ay ang tao na magbaon siya ng pinakamainam na baon pagdating niya sa kanyang kubur. Sapagkat alam natin na ang bawat nilalang, ang bawat may buhay dito sa mundo ay darating sa atin ang ating kamatayan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَجَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Magsibaon kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay fi'lun amr. Sa kawaidul luga, itong jumla na ito ay fi'lun amr. Ibig sabihin, ito ay pag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hindi lang iisa, kundi pangkalahatan mula sa mga propeta hanggang sa panahon natin ngayon ay inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magbaon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang pinakamainam na baon ng tao pagdating niya sa kanyang libingan, lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kapag ang tao ay meron siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, may takot sa kanyang puso ay saklaw niya lahat ng mga kabutihan na ginagawa niya dito sa mundo. Pangalawa, mga kapatid, lagi din natin paalalahanan ng ating sarili, mula sa aking sarili patungo sa inyo, sa ating mga pamilya, na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang. Hindi tayo nananatili dito sa mundo, hindi tayo forever dito sa mundo. Kaya minsan, mahalaga rin sa isang tao na pagmuni-munian niya na anumang bagay na nakamit mo dito sa mundo, iisipin mo rin bago ka matulog sa gabi na ang bagay na ito ay pinahiram sa atin ng Allah at huwag na huwag mong angkinin na magiging forever na sa iyo ang mga bagay na yun na gustong-gusto mo. Lagi mong iisipin na anumang ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay babawiin din ni Allah subhanahu wa ta'ala ito. Maski yung buhay natin, hindi natin pagmamayari ang buhay natin. Kasi kung ang buhay natin ay pagmamayari natin, maaari nating itanggi kapag dumating si Malakul Maut at huwag nating hayaan na kunin niya ang ating mga buhay. Pero bakit tayo namamatay? Sapagkat ito ay pinahiram ng Allah sa atin. Kapag dumating na yung takdang panahon na pinagkasunduan natin, wala tayong magagawa na hindi natin ibibigay ang buhay na ito. Kaya't ang pinakamainam sa isang tao, itong buhay na ito na pinahiram sa atin ng Allah, wag natin sasayangin. Dapat sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gagamitin na ito sa mga bagay na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging dahilan na siya'y makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang tao ay dumating sa kanyang kamatayan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayta thalatha. Sabi ng Rasulullah, sinusundan ang isang patay ng 3 bagay. Ibig sabihin,
kapag dumating sa isang tao ang kaniyang kamatayan, may tatlong bagay, sabi ng Rasulullah, na sumusunod doon sa patay. Sumasama siya hanggang doon sa kaniyang paglibing, hanggang doon sa kaniyang libingan. Unang-una, sabi ng Rasulullah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ang kaniyang pamilya, ang kaniyang kayamanan, at ang kaniyang gawain. Yan ang sasama sa isang tao kapag siya ay ihatid na sa kaniyang libingan. Pero sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yung dalawa, sabi ng Rasulullah, ay babalik pa rin sa kanilang bahay. At hindi siya babantayan hanggang doon sa kubur. Ngunit, isa lang, sabi ng Rasulullah, ang magpapaiwan doon sa kanyang libingan, na kahit doon sa ilalim ng kanyang libingan ay sasamahan siya nung isa ang kanyang gawain. Ang kanyang pamilya, kapag meron siyang kayamanan, meron siyang sasakyan, maaaring ang kanyang sasakyan, yun din ang ginamit upang siya ihatid sa kanyang libingan. Lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, kanyang pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapatid sa Islam, lahat nun ay maaari silang sumama sa paglibing sa tao na yon, sapagkat kabilang yun sa kautusan sa atin sa pananampalatayang Islam. Sunnah sa mga kalalakihan na kapag may namatay na isang tao, isang mananampalataya, sunnah sa atin, nasasama tayo sa paglibing sa kanya, lalo na sa pagdadasal sa kanya. Subalit sabi ng Rasulullah, ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, anumang ari-arian na meron siya, hindi pa rin ito mananatili sa kanya hanggang sa libingan. Anong mapupulot natin na aral doon, mga kapatid? Kahit ano palang bagay na meron tayo dito sa mundo na nakakalin lang sa tao, katulad ng pamilya, mga mahal natin sa buhay, ang asawa natin, ang anak natin, ang mga magulang natin, sila yung mga tao na minsan may mga tao na sila ang nagiging dahilan. Yung pamilya niyang nagiging dahilan kung bakit humihina ang kanyang pananampalataya. Sila ang nagiging dahilan kung bakit napapabayaan nilang obligasyon nila kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Pagmamahal niya sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang magulang, sa kanyang mga kaibigan. Ganon din yung mga tao na masyadong nagpahalaga sila sa makamundong bagay. Ayaw na niyang iwanan ang kanyang kayamanan, hindi na siya makabityo sa pagmamahal sa makamundong bagay, pero lahat pala ng mga bagay na yung mga kapatid, walang ni isa sa kanila na kaya nilang sumama sa iyo kapag dumating na sa iyo ang iyong kamatayan. Kahit yung anak mo, yung magulang mo, na mahal ka niya, kahit gaano kanya kamahal, hindi ka pa rin niya kayang samahan sa iyong libingan. Yung anak mo na nagiging dahilan, na ikaw ay pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, binibigay mo lahat ng Kanyang luho kahit na ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam, kapatid, kahit gaano mo kamahal o gaano ka kamahal ng anak mo, pagdating sa iyong libingan, hindi ka pa rin nila kayang samahan. Sabihin natin na umabot ang 10 taon, kapag ikaw ay yumao, yung mga pamilya mo, natural sa kanila na sila'y masasaktan. Sila'y magdadalamhati sapagkat nawalan sila ng isa sa mahal nila sa buhay. Pero sabihin mo, pagdating ng 20 taon, 10 taon, yung mga mahal mo na yung sa buhay, noong nawala ka ay umiiyak sila lahat, pero pagsapit ng 20 taon, makaka-move on na sila. May panibagong yugto na sa kanilang buhay. Sino ang maging kawawa kapag ang tao hindi niya sinamantalang buhay niya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Yung pamilya mo sa mundo ay bumalik na sila sa pagiging masaya nila. Yung asawa mo na iniwan mo, na mahal mo, na minsan ay nagiging dahilan kung bakit ka naging pabaya sa iyong relihiyon, pagdating ng 10 taon, o sabihin natin na 1 taon, ay meron na siyang asawa na iba. Masaya na siya sa piling ng iba. Masaya na ang mga anak mo, naka-move on na sila. Totally na nakalimutan kanila. Pero ikaw na nasa iyong libingan, hanggat sa pagguno ng mundo, ikaw ang nagdurusa sa lahat ng ginawa mo dito sa mundo na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ni isang bagay dito sa mundo na kaya kanyang samahan. Ang yung mga ari-arian, ang yung posisyon, ang yung kasikatan, ang yung ranggo, ang yung kayamanan, ang yung pamilya, walang ni isa sa kanila na kaya kanilang samahan hanggang sa ilalim ng lupa. Maliba lang, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iisang bagay lang ang makakasama ng tao pagdating niya sa kanyang libingan, ang kanyang gawain dito sa mundo. Noong siya'y nabubuhay, mabuti man na gawain o masamang gawain, yun ang kanyang magiging kasama sa kanyang libingan hanggang sa pagguno ng mundo. Yun ang tatabi sa kanyang libingan. Ang nakakalungkot lang, kung ang kasama mo doon sa libingan mo ay ang masamang gawain. Sapagkat
nababahala at natatakot yung tao na yun sapagkat yung masamang gawain niya dito sa mundo ay mag-aanyo ng isang lalaking napakapangit. Yung lahat ng masamang gawain mo dito sa mundo, tandaan mo kapatid, yan ay magiging isang masamang lalaki sa iyong libingan. Mag-anyong tao yan na isang nakakatakot na itsura ng tao. Yun na magiging kapiling mo sa iyong libingan hanggat sa pagguno ng mundo. Yung masamang gawain mo na inipon mo na hindi ka nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating sa iyong libingan ay magiging isang lalaki yun na napakasama ng kanyang itsura. Nakakatakot ang kanyang itsura. Dahil lang sa iyong mga masasamang gawain. Samantala, ang isang taong nag-ipon siya ng mga mabubuting gawain dito sa mundo, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging malapit niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag pinagsama-sama lahat ng kanyang mga mabubuting gawain, ay mabubuo ang isang napakagandang lalaki na yun ang magbabantay sa kanyang kubur, sa kanyang libingan hanggat sa pagguno ng mundo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayo magpalinlang sa pamumuhay dito sa mundo. Huwag nating gawing dahilan na ang pamilya natin, ang kasikatan, ang kayamanan natin, ang siyang maging dahilan kung bakit tayo makalimot sa kabilang buhay. Sapagkat tunay na nakakatakot ang libingan, mga kapatid. Kaya si Uthman radiyallahu an, idza waqafa ala qabrin yabki hatta yuballi lihyatahu. Si Uthman radiyallahu anhu, kapag siya'y nakatayo sa isang kubur o sa isang libingan, sobrang umiiyak na papaluha si Uthman radiyallahu anhu. Iyak na iyak siya kapag nakikita niya ang isang kubur dahil sa kanyang pangangamba sa kamatayan. At sa tindi ng pagluha ni Uthman radiyallahu anhu ay nababasa ang kanyang balbas dahil lang sa pag-aalala niya sa kamatayan. At nung tinanong siya ng isa sa sahabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, tazkurul jannata wan nara wala tabaki wa tabaki min hadza. Sabi niya, ya Uthman, naalala mo ang paraiso at impyerno pero hindi ka umiyak, sabi niya, Uthman. Pero nung tinitignan mo ang isang kubur, ang isang libingan, bakit sobra kang umiiyak, ya Uthman? Ang sabi ni Uthman radiyallahu anhu, sapagkat sabi niya, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna ja minhu fama ba'dahu aysara min, wa illam yanzu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sabi ni Uthman radiyallahu anhu, ang dahilan, sabi niya, kung bakit naiiyak ako sa tuwing nakikita ko ang isang libingan, sabi niya, sapagkat sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na katotohanan, sabi ng Rasulullah, na ang unang yugto ng kabilang buhay ay ang kubur ng isang tao o tinatawag na tinadarul barzak. Ibig sabihin, bago ka dumating sa kabilang buhay, sa Yawmul Qiyamah, ay dadaan ka muna sa pinakaunang yugto ng kabilang buhay, which is ang kubur ng isang tao. Ibig sabihin, lahat ng tao ay dadaan sa kanyang libingan. Ililibing muna siya bago dumating bago dumating ang araw ng paghukom. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. At kapag siya'y nakapasa, sabi ng Rasulullah, habang siya'y nandoon sa kanyang libingan, at lahat ng mga susunod nito ay magiging madali na sa kanyang lahat. Ibig sabihin, kapag siya'y nakapasa sa mga interrogation sa kanya, mga katanungan sa kanya ng mga malaika, ni Munkar at ni Nakir, anumang mga katanungan sa kanya habang siya'y nasa kanyang kubur, ay mas lalong maging madali na sa kanyang pagsagot niya sa mga katanungan pagdating sa Yawmul Qiyamah. Ibig sabihin, kapag maganda yung status ng isang tao sa kanyang kubur, nakaligtas siya sa mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas lalo maging maganda na ang kanyang status pagdating sa Yawmul Qiyamah. Subalit sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illam yanzu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. At kapag siya hindi nakapasa doon sa kanyang kubur, asahan niya na anumang kasunod nito, ibig sabihin, sa pagdating sa Yawmul Qiyamah, ay mas matindi pa ang pagsubok na darating sa kanya. Kung siya pinaparusahan doon sa kanyang libingan, sa kanyang kubur dahil sa kanyang mga masasamang gawain, asahan mo na mas matindi ang parusa na pinaganda ng Allah pagdating sa Yawmul Qiyamah. Ibig sabihin, mga kapatid, bukod sa ang libingan ay unang yugto ng kabilang buhay, isa rin itong stage, isa rin itong yugto na kung saan nadidetermine ng isang tao kung kabilang ba siya sa mga tao na nag-success, nagtagumpay sila sa pamumuhay nila dito sa mundo. Sapagkat kung ang isang tao
ay hindi na siya pinaparusahan habang siya nasa kubur, ay mas lalo maging magaan sa kanyang parusa sa kanya sa kabilang buhay. Subalit ang nakakalungkot, kapag ang isang tao ay dumaranas ng samut-saring pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, habang siya nasa kubur, lagi mong tatandaan kapatid, kung masakit ang naramdaman mo sa iyong kubur, sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas matindi ang parusa na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo pagdating sa Yawmul Qiyamah. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumpaman sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala pa akong nakita na lugar dito sa mundo, isang lugar, isang dar na kung saan sinumpaan ng Rasulullah na nakakatakot maliban na lang sa kubur na sinumpaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang tayo na normal na mga tao, mga ordinaryong na tao na natatakot sa kubur, pati ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natakot din siya sa pamumuhay ng tao sa kanyang libingan, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi ang pinangangambahan niya ang kanyang mga ummah na baka sakali mas marami sa kanyang mga ummah na makakaranas ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating nila sa kanilang mga libingan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na nakakapasa sila sa mga pagsubok, mga parusa na kanilang nararanasan habang sila'y nasa kubur nila. Higit sa lahat, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na nagtagumpay sila sa kanilang pamumuhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.